Leslie. Sa ICC. Glenn, procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, Len, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang consensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang politika lang. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. No? Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon, pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. But lagpas na tayo rin sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. So, Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang ho ito, pagkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin nila, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, no, pasensya ka na sa haba ng sagot ko. No? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo. Abay, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Tayo mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, ibang usapan na yan, di ba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? I-push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin yun para tudasin na. Kasos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito. No? Dahil ito talagang issue ngayon. Yung kung makikinig, kung ingay lang, walang problema. Pero kung makinig, unang hakbang yan.
Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasang Bonifacio. Maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Problema kasi yung mga nag-a-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, aalis. Di ba? O kaya magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas at kakampi dun sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan bunuin natin ito, di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo-tayo lang. At magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort na ito. Marisol, ewan ko sa aking pag-alam, ilang personalidad na ang pumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niyan? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Di ba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, merong pro, may anti, pero maingay, di ba? Nag-iiyakan, di ba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, sa aking pagkaalala, wala. Wala. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Di ba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-DBM, pro-PRRD. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga namang magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Anong natin? Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kaming isasubmit na isang petition. Ito isang ayon din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Greg, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa doon sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. This is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yan po yun. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Bago yun, bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dado Valeroso at si Captain Dante Lakit, no? Pero idadagdag ko lang, no? Marisol, Glenn, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisin rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-a-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin hindi nagsasalita, hindi nagdedesisyon? Di ba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Dadat niya rito. Kung yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipressure, no? Hindi natin pinipressure. Sabi nga ni Manong Dante, kami, no? Kung may makinig, thank you. Di ba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat.
Eh kung kaming apat na lang ang pipira, thank you pa rin. At least nailatag namin. Nagsimula kami. Hindi problema. By the way, kami ni Manong Dante, unahan ko na kayo, no? Kandidato kami. Wala kaming pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-uusapan dito, bayan. If there's any political benefit that any candidate will derive from this, no? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation we are in. Yes. Nagsimula na. May website kami. Di, connect na lang kayo ron. Mag-ingat lang kayo, di ba? Uso hacking ngayon. So pag may duda ka, di, wag ka muna mag-ano. Okay, yes. Asam. It has happened already. The other day, I was in Davao, but hayaan ko na lang na magtanong kayo kung ano nangyari ron. Nandito pala si... Yeah, yes. Ilan sir ang target natin na makuha ang signature campaign at kailan yung pinaka-deadline natin na matapos? Bago natin puntahan yung katanungan mo, Brad. Kasi tanong ko lang yung binanggit kanina ni Kong Dante, Marcoleta. Nakalagay din niya nakasaad sa ano eh. Dito, pagka nag-Google search kayo, merong Rules of Procedure and Evidence, no? Yung ICC, this is a 99-page document. Galing mismo sa kanila to. Pagka sinubok mong i-download yan, i-check pa niya kung talagang if you are a human being, no? Yung authentication nila. Sa page 41 nito, ito yung nagiging basis natin para makakuha natin yung attention nila at tamang procedure yung ginagawa natin. Rules of Procedure and Evidence. Nasa page 41 yan. Merong Rule 103 doon, ano? Amicus curiae and other forms of submission. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Tatlong items lang yun nandun. Basahin ko sa inyo para magkaroon kagad kayo ng idea. At any stage of the proceedings, a chamber may, if it considers it desirable, for the proper determination of the case, invite or grant leave to a state, organization, or person to submit in writing or orally any observation on any issue that the chamber deems appropriate. Number 2, the prosecutor and the defense shall have the opportunity to respond to the observations submitted under sub-rule number 1. Number 3, a written observation submitted under sub-rule 1 shall be filed with the registrar, who shall provide copies of the to the prosecutor and the defense. The chamber shall determine what time limits shall apply to the filing of such observations. Meron tayong sample case na, no? Ito, dalawang ano nga to eh. Dalawang use cases. One coming from the request by the United Kingdom to provide written amicus curiae observations under Rule 103, one of the Rules of Procedure and Evidence. The Chamber also indicated that other requests for leave to file amicus curiae observations should be made by 12 July 2024. Last year ito. Tapos may second use case sila on July 12, 2024. Germany requested leave to submit observations in accordance with Rule 103, one of the rules to assist this chamber, galing na sa ICC ito, no? In the proper determination of the case brought before it by the prosecutor's application for the issuance of warrants of arrest under Article 58 of the Rome Statute in relation to certain Israeli nationals. And then meron pa silang third item dito on July 22, 2024, the court permitted Germany and other states, organizations, and persons to provide amicus curiae observations and ordered that those observations be filed publicly no later than 6 August 2024. Meron din silang sinusunod na timeline. Ngayon, base dito sa tatlong documents na ipinakita namin sa inyo at dun sa procedural matters na binabanggit din ni Kong Dante kanina,
ito naman ay kapareho din ng ipinail nitong mga states na ito. Nakasaad dito, pre-trial chamber 1, malamang dun din natin isasubmit ito. Andyan yung judges nila, situation in the state of Palestine. Ito yung isang exhibit, no? Sa atin naman, yung petition na binabanggit kanina ni Senator Ronasan, situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor against Rodrigo Roa Duterte. Naandito yung title niya, naandyan din lahat yung mga enumeration ng mga non-government organizations as considered under Rule 103 as amicus curiae. Tapos, siyempre, lalabas dyan yung sa petition natin. In fact, our legal team, no? Kasama na rito sila, Senator at si Kong Dante. In preparation of this petition, nakaka 13 pages na rin po ito eh. Pero hahaba pa to kasi kailangan merong idagdag pa na appropriate dito sa introduction niya. Then, in accordance to the Rule 103 ng ICC, kailangan mong magsabi application for leave. Nakalagay dyan yung mga reasons natin. Sir, if I may be allowed, basahin na natin yung short lang naman ito. Application for leave for reasons set out below the Philippine NGO Coalition. Tayo po yun. Request leave to address pressing issues specifically on following. 1. The validity of the arrest and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. 2. The urgent need to release former President Rodrigo Roa Duterte from custody to prevent further violation of his basic human right to due process and against the arbitrary deprivation of his liberty. Ito sa fifth item on the same application for leave. In particular, the Philippine NGO Coalition seeks to assist the court, referring to the ICC, by providing observations according to Rule 103, which without touching on jurisdiction or admissibility are imperative to ensure that in pursuing justice and accountability, fundamental human rights and freedoms which are inherent, universal, and inalienable are recognized, championed, and never violated and trampled upon. Further details on the Philippine NGO Coalition and their interest in the proceedings are further set below. Ito po, 13 pages ito. Kasama rito yung relevant procedural background. We stick to the procedures para hindi po kagaya nung violations na nakumit nila sa pag-aresto pa lang kay Presidente. We contend here also issues on which the Philippine NGO Coalition seeks to make submissions. These are the issues: the invalidity of the arrest, the invalidity of the removal from the Philippines and surrender to the ICC, the invalidity of the arrest, removal from the Philippines, and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte is not moot and academic, and his release and return to the Philippines is urgently warranted. And then, statement of interest. There are about 43 items so far in this 13-page preparation prepared by our legal team. Ito po yung magiging subject ng petition na pag binasa natin, nasa website at hinihikayat po ang karamihan at lahat ng naniniwala sa posisyon ng Philippine NGO ay mangyaring lumagda o i-append nila yung kanilang signature, even if it's electronic kasi ano naman po yan, encrypted naman po yan end-to-end. Tsaka mababalidate po yun at ang authenticity ng mga bawat pumirma. Yun lang po at ipapasa ko na po yung mic sa ating buting senador. Bibigyan din natin ng pagkakataon si Councilor para magbigay ng konting panalita. Magandang hapon po sa atin lahat at kami po ay kaisa sa panawagan pong ito na magkaroon ng hustisya. Ang hustisya po hindi ho sa dati nating Tatay Digo. Ito pong hustisyang ito sa atin pong lahat sa bawat Pilipino. Nakakalungkot po
na alam naman po ang mga batas. Dahil karamihan naman po sa mga katuwang ng ating pong presidente ay may mga kaalaman at mga abogado pa. Yung kasabihan po talaga, pagka ginusto, may paraan. Pagka pag-ayaw, ay talaga pong may paraan din. Dito, nananawagan tayo ng human rights, kaya lang nakakalungkot, hindi rito sa bansa natin. Kung hindi, doon tayo naghahanap ng tamang hustisya dahil usapin sa human rights po ito at ang international ICC po natin, human rights ang kanila pong pinanghahawakan. So ako po yung nananawagan lalo-lalo na sa mga ordinaryong nating mamamayan. Ito po ay para sa atin. Para sa atin dahil ang taong pinag-uusapan po natin, siya lang ang tumayo sa mga ordinaryong mamamayan. Yun lang po, magandang hapon po. Sana sama-sama po tayo sa ngalan po ng ating bansa, sa ngalan po ng ating mga kapwa Pilipino. Questions? Sa ngayon, wala pa. Wala kaming update kung ilan na dahil ongoing real time, no? Hindi, wala kaming minimum, wala kaming maximum. In fact, hindi ito conditional, hindi ito paramihan, hindi ito papormahan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi namin titigilan to. In fact, ngayon, we are publicly asking all candidates, national and local, to join us here and turn this into a national issue dahil kahit na anong pangako natin para sa mahirap, di ba? Maraming programa. Pag hindi natin naayos yung sistema natin sa pagpapataw ng hustisya, walang kahulugan yan. Dahil ang problema natin, systemic damage to institutions. Hindi ito kasalanan ng kasalukuyang administrasyon. Lamang, cumulative ito, napabayaan. We have been doing the same thing historically, economically, politically, in terms of security, and expecting a different result. May tawag dyan, pero hindi natin tutukuyin yan. Bibigyan namin kayo ng current update, a running inventory of how many signatures. But hindi namin ito husgan kung successful ba tayo after we hit the so many number, no? Mark. No? Hindi ito quantitative. Hindi namin ilalak in ito sa timeline ng ICC. Ang sinasabi namin, kaya nga pati sa Korte Suprema, nag-aapila kami, dahil urgent ito. Bakit? Okay, Article 3, Section 1. Diba? Life, liberty, and property. Assuming, garantisado na protektado ang buhay ng dating Pangulo. Okay? So, ship na tayo. Liberty. Ba't siya nakakulong pa? Nasaan yung due process dyan? Yung property, malayo na yan, yung mga ari-arian. No? So, life, secure na tayo. May kumpiyansa na tayo na buhay siya. Liberty. Yun ang pag-uusapan. Yun ang asikasuhin natin. Ibalik siya rito para dito siya litisin. Alam nyo naman, di ba? Parang buhay yan walang kasiguruhan. Pero kailangan ngayon, may tumayo na. Sinasabi namin, wag nyo naman kami pabayaan Tatayo-tayo kami hindi naman pala ito ang pakiramdam ninyo. Sa inyo, okay lang. Sa amin, hindi okay lang. Di ba? Kung suriin ninyo yung pinagdaanan namin, yung history namin, personal and background as a public officials, no? You will see the consistency. Pag bayan na pinag-uusapan, kinabukasan na ng ating mga anak, di ba? Kailangan manindigan na tayo. Lodi. Criminal justice system natin dito sa ating bayan na matagal ng bulok at korap. So kayo, naniniwala kayo na magiging maayos ang takbo niyan pag si President Duterte ang sinalang. Ganun ba? At alam ba natin, di ba, Senator Greg, alam naman namin sa media na ganyan kabulok, korap ang criminal justice system sa ating bayan. And
But above all, it favors the powerful, the elite, and the wealthy. Mga karamihan, mga politiko. Hindi po ba? Sa totoo lang. So baka nagtitiwala kayo na sa ganyang sistema, mapawalang sala si President Duterte? Dodi, mawalang gana, no? Medyo naguguluhan ako dun sa... Dahil maganda, dahil nagsasalita na tayo ngayon. Pero ayoko magsimula tayo sa turuan at sisiyan. Accepted na may institutional damage. Diba? May kabulukan yung sistema, pero hindi lang naman ngayon nangyari yan. Diba? Dahil kung mauwi na naman tayo sa turuan at sisiyan, ang susunod dyan, next step is piko na. Pag nakapikunan, iyakan na. Personalan na. Yun ang ayaw natin mangyari. Dahil we have to start on the right foot. Na ngayon, sabihin mo, totoo naman, di ba? Historically. Ang kausap mo, galing na tayo dyan, di ba? Kung ang pag-usapang kaguluhan, galing na kami dyan. Kung may magkukomentaryo naman, sino kami para magsalita? Yun nga ang punto Galing na kami dyan. Di ba? Ayaw natin na bumalik tayo doon. Diba? So we have to start on the right foot. But I agree with you. So much repair has to be undertaken, no? Institutional damage. But I agree with you. But first step, ibalik dito. And protect life, liberty. Ayusin natin yung protection of liberty. And then that should be small. By the way, Dodi, mahirap to. Itong gagawin natin, hindi ito walk in the park. Mahirap itong gagawin natin. Hindi ito... Okay. Dodi, double-edged na naman yan. Justice delayed is justice denied. Correct? Huwag naman sana umabot na ng September. Justice delayed At the same time, pakawalan ninyo as soon as possible. Bilisan nyo. Dahil deprivation of liberty na Yun ang pagkaintindi ko. Diba? Kung mali pagkaintindi ko, di magsalita tayo. So, it's a balancing act. Constitutional principle, balancing of interest. Hindi pwede ritong one side lang. Scale it up or down. Hindi tayo pwedeng pro or anti. Basta ito, pro-Pilipino. Ang effort natin. Yes, Marisol. Sorry. Yep. Can I get your name again, please? Yeah. Sen, can you tell us kung baka pwede i-share sa amin yung pag-usapan with Baste. Si Mayor Baste. Pumunta ako sa Davao. Okay. Earl, no? Okay. Earl, puka na lang. Pagod ka. Pumunta ako dun sa munisipyo. Bakit? Diba? Card-bearing member ng RAM at ng Guardians, si former President Duterte. Nung ako ay fugitive, nagtatago, kinupkup niya yung anak ko. Paano ko naman hindi tatanawin na utang na loob? Ugaling Pilipino. Ha? So nagpunta ako roon, wala naman ako access sa egg. Hindi ko naman alam kung saan i-greet ng happy birthday si Congressman Pulong. Wala rin akong access kay Vice President. So pinuntahan ko si Baste. Nag-meeting kaming dalawa lang. Sabi ko, Mayor Baste, nandito ako to express personal concern and support. Pakisabi sa tatay mo. Diba? Punta ako rito. That's my primary objective. Pangalawa, sabi ko, pag-isipan natin kung paano natin pagtutulungan para bumupa ang sitwasyon. By the way, lantad dito, hindi ako humingi ng secret meeting sa munisipyo. Diba? Nandun. Open, public, walang tinatago. Ano pa sabi ko sa kanya? Sabi ko, yung tatay mo at ako, yung generation namin, kasama na si Manong Dante, we have made serious errors in judgment. Marami kaming pagkakamali na hindi na namin pwedeng bawiin. Kaya kami nandito ngayon. Pero sabi ko, Mayor Baste, ang dami ninyo, mga bata na mayor, congressman, candidates, di ba? Hindi ko na babagting yung mga pangalan, baka, di ba? Campaigning na naman dito, di ba? Sabi ko, mag-usap-usap kayo dahil kayo ang majority. Pag-usapan ninyo kung paano gagamutin yung mga pagkakamali namin so that we can move this country forward. Dahil
ibang klase kayo, hindi kayo pareho mag-isip ng mga nauna sa inyo. Yun ang sinabi ko. At pangatlo, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi sa akin, Earl, alam mo, Senator, hindi ko maintindihan. Yung politics, naintindihan naman natin yan. Kami magkakapatid, yung papa namin. Pero hindi namin nakalain na umabot sa ganito. Yung bilisan yung proseso, ilipad. No? Kaya nga ito, di ba? Nangyayari ito. Kung medyo naging mahinahon tayo, huwag padalos-dalos. Of course, may contrary opinion, no? Pero andito kami para ilan dito. And our only way is a signature campaign para maka-head count tayo. Maka-head count, pero it's not bound by quantity of signatures. It's the quality of the commitment and the signatures. Yeah. Follow up. Yeah. Additional po, can we get po kung are we confident na gamitin ko na po yung salitang santo na may mga nakita tayong butas for the process of FDRRD na naging agad sa kahit. Yung mga nakita po natin butas na yun, are we confident na sa tingin nyo? Again, ayaw namin pumunta dun sa usapin na yon. Kaya sabi ko nga, pauna, di ba? This is not a purely legal issue. Walang konsensus sa legal eh. Kanya-kanyang opinion. Even yung constitutionalist, lalo na pag political ang usapin. Kanya-kanyang opinion. So, what do we do? Balik tayo rin sa sinabi ko. Unity. Stability. Di ba? Social cohesion. Para magkaroon ng economic prosperity at maging predictable tayo. Matagal na natin sinabi yan early, di ba? We are exposing in public hearings our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Pinanunod sila. Hindi ko nasa isip na, ang gugulo nila, no? Yeah. Yun ang concern. Oval. Yes, man. Sa paras review ko ngayon as press officer Attorney Claire Castro na kailangan daw ay makapagiging daw po sa legal counsel at legal counsel baka tumatulong yung po sa puno na hindi lang daw po kayo pakanggan ng ICC. Ito muna. May paunang sagot man natin, no? Ba't naman ako aasa sa opinion nila? Initiative natin ito eh. Hindi importante sa amin kung ano ang legal opinion, political opinion. Di ba? Dahil kung i-angkla na naman namin itong initiative sa legal counsel ni PRRD, hindi ikakahon na naman kami. Sabihin, this is a pro-Duterte effort. By the same manner, no, na nung magpunta ako sa Davao, pinasabihan na namin yung mga kaibigan namin doon sa palasyo. Napupunta kami roon. Hindi para guluhin, o para mag-udyok, manggatong, no, mansulsol, in a personal capacity, to find out if there is an avenue for working together, crossing partisan political lines, para pag-usapan ito. Ayaw namin i-angkla yung posisyon namin sa isang sektor lang, isang grupo lang. Ano na? Kasi kung gano'n ang sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo, parang inaamin niya, hindi niya pa nabasa yung rules of procedure ng ICC. Kasi itong ginawa namin ngayon, kung babasahin mo yung procedure, independent ito do sa gagawin ng mga abogado ng dating Pangulo. Dahil ito'y nakalagay sa kanila mismong patakaran. Pwede tayong magpaabot ng saloobin ng isang NGO patungkol kung sino yung gusto nating bigyan ng suporta by way of a lobby, kagaya nito. At hindi ko nga maintindihan ba't kailangan mag-offer siya ng advice na yon. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung
pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana, bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest, pinresenta eh. Hindi malinaw yung ganun eh. Parang nauna yung pag-aaresto kaysa sa presentation or serving ng warrant of arrest. Malinaw yun eh. Nakikita ko kasi binabasa lang ng General Torre mula dun sa kanyang cellphone. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana, sa sana yung nagpapaliwanag, hindi si General Torre. Hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Palagi niyang sinasabi, PCTC ng PCTC. Ngunit hindi man lang nila pinalitaw nasaan yung executive ng PCTC. Sa pagkakaalam ko, ito yung counterpart, local counterpart ng Interpol sa ating bansa. Hindi man lang ninyo tinanong sa kanila, nasaan po yung Interpol? Bakit po si Torre na lang ang salita ng salita at saka yung PNP? Samantalang inamin po nila, dinig na dinig ko, na kaya lang sila nandun, sabi daw ng Interpol, nag-request sila ng police and security assistance. That was the only role of the PNP, to provide security and police assistance. Bakit siya ba yung nagbasa ng Miranda rights? Sino ang Interpol representative na sumama kay Pangulong Duterte hanggang ihatid sa Netherlands? Meron bang nakita kayo na Interpol representative na sumama sa Pangulo? Wala. Ito yung sinasabi namin na dapat sana ay na-determine nating lahat kung siya ay inilagak muna sa isang competent judicial authority bago ginawa lahat ang dapat nilang gawin. Eh wala ngang pinagdaanan na ganito, kaya nga questionable eh. Ito po yung posisyon na gusto naming iparating sa pamagitan ng isang NGO na amin pong ino-organize ngayon, sapagkat ito naman ay sang-ayon din sa patakaran ng ICC. Pinapayagan naman po ang ganitong mga undertakings, ang ganitong initiative para maiparating sa kanila yung saloobin ng isang grupo o mamamayan o NGO. Kaya nga amicus curiae po eh. Sang-ayon po do sa section 103 ng kanilang rules of procedure. Hindi po illegal ang ginagawa natin. Sang-ayon, minabuti namin na isang-ayon lahat ang gagawin namin. Sang-ayon sa patakaran at provision ng ICC. Hindi pa po namin kino-question yung jurisdiction dito. Iba pong usapan yun. Sa palagay namin, ito yung pivotal issue na gagawin naman po ng mga legal counsels po ng ating Pangulo. Tungkol naman po doon sa kagustuhan naming mauwi sa kagad dito, sapagkat ang kanya pong kalusugan naman, alam naman natin. Pinapayagan din po kasi ng patakaran o provision ng ICC yung interim release pending trial. Kung halimbawa po, September talaga yung actual trial, kinakailangan pong ma-determine yung po bang continued detention ng dating Pangulo is required while waiting for the trial. Yun po ay necessarily gagawin ngayon ng ICC pagka nagkaroon po ng petition, re-reviewin po nila yung ginawa ng prosecutor na mga conditions na inihain niya nung siya'y humingi ng warrant of arrest. Baka po yung condition na ibinigay niya ay hindi na po obtaining. Kasi po nilagay po niyang isa sa kondisyon kung bakit kailangang arestuin si Pangulong Duterte. Kasi popular po pala siya dito sa ating bansa. Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin, he still wields power in this country. Maaari siyang popular, pero hindi na po siyang presidente. Private na tao na lamang siya. Yun ang mga ICC, nakinig kagad na, kumo popular. Talaga pong popular. Wala tayong magagawa ron eh. So yung kondisyon po ba na dahil popular siya, kailangan siyang arestuhin? Yun po yung gusto namin na reviewin ngayon. Kasi po, nakalagay sa tuntunin ng ICC, pagka hindi na nasatisfy ang ICC na yung mga kondisyon na inilatag ng prosecutor ay hindi na effective, pwede po niyang i-release ang dating Pangulo with
with or without conditions. Ako po papayag, kami po papayag, kahit katakot-takot na kondisyon po, provided na makatuwiran naman, magbibigay po tayo ng kondisyon. Yun lamang, iuwi na lang muna habang naghihintay po siya ng takdang araw ng kanyang trial. Yun po, ito po ay sang-ayon din sa patakaran ng ating mga batas. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi naman po talaga na-observe eh. Lahat po tayo alam natin na meron na pong naunang warrant of arrest na inisyo ang ICC na ipinadaan din sa Interpol sa presidente ng Russia, Vladimir Putin. Meron na rin pong naunang warrant of arrest na inisyo at ipinarte rin sa Interpol sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Bakit po itong dalawang leader na ito, sa kabila ng ito po ay meron ng red notice sa Interpol, nauna pong na-issue ng warrant of arrest, bakit hindi po na-arresto? Dahil wala pong isang mamamayan ng Russia o ng Israel ang nakipagsabuatan sa ISIS. Yun po ang aking opinion. Maaari pong mali ako, maaari akong tama. Sapagkat kung merong isang Russian o merong isang Israeli na nakipagsabuatan, nahuli na po sigurong nauna itong dalawang leader. Kung tutuusin po, kung tutuusin, ano po ba yung isang elemento ng crime against humanity? Yung atake po na gagawin, widespread and systematic attack directed to a civilian population. Eh, yung missile po ng Russia at saka missile ng Israel, ganun po. Wala pong kinikiling, wala pong sinisino kung sinong tatamaan yan. Yun ang systematic and widespread attack to a civilian population. Ang Pangulong Duterte po ba? Hindi po, direkta lang po doon sa mga kalaban po ng katahimikan ng ating bansa. Yung sumisira sa buhay ng isang tao. Yung sumisira sa pamilya, yung sumisira sa lipunan, yung droga po eh. Yun ang dinirekta niya sapagkat pananagot ng sinupin at depensahan ng kapakanan ng mamamayan niya. It is a legitimate government operation. Wala pong missile na ginamit si Pangulong Duterte. Direkta po, tinotokhang nga po eh. Hindi po widespread. Hindi po tinutok-tok na gano'n. Oh, magbagong buhay kayo. Magbalik loob kayo sa... Binigyan po lahat ng pagkakataon. Mari pong merong collateral damage. Talaga pong ganun eh. Lalaban talaga yung mga yan eh. Mga kriminal yan eh. Papayag po ba tayo? Kahit na po meron pong imperfections ang ating batas, sir. Wala pong perfecto pong sistema sa mundong ito. Ngunit huwag tayong papayag na mauna pang humatol ang isang hukuman na hindi natin naintindihan kung ano ang kanilang patakaran. Meron po tayong umiiral na batas. Ito po ang gusto pong mangyari kung bakit kami nagpipetisyon. Meron po tayong batas. We are a sovereign and independent nation. At ang ating pong hustisya, pati ang ating National Prosecution Service, buhay po at umaandar. Dapat sana dito muna pinadaan. Eh kaso po, wala. Alam naman po ninyo, ni isang asunto, ni isang kaso, wala pong inihain laban sa ating Pangulo. Pagkatapos po, iba pong hukuman, isang banyagang hukuman, ang bigla na lang kukuha sa kanya. Sa paraan na sapilitan. At wala tayong kibo, ganun po ba? Ano po ba ang muka? Anong muka niya harap natin sa mga ibang bansa pag ganito po tayo? Ito po yung sentimiento, ito po yung binabanggit namin ngayon. Kinalimutan na po namin ang pagiging kandidato ngayon. Ang importante po, yung kapakanan nating lahat ngayon, yung identity natin bilang isang Pilipino, ganito na lamang po ba tayo?
Tsaka na po natin pag-isipan yung Hindi naman po namin alam mangyayari ito bago tayo matapos ng eleksyon. Malay po nating mangyayari sa buhay natin ito. Pasensya na po kayo kung medyo emotional po, pero ito po talaga gusto naming ipaalam sa ICC. Kung meron lang kaming accreditation ni Senador Unasan, kaming dalawa na po ang tatayo doon. Senador. O basta ho malinaw petition yung ano natin. Sige. Sir, kayo ka naman. Can I get your name again, please? Arlie? Arlie. Okay. Yes. No. Because we have gone that route before. So does that mean, Arlie, that every time our thresholds for patience are reached, dali natin sa kalsada? Or there is another option, yung several uprisings. Di ba? And sabi ko nga, galing na tayo dyan eh. Did it help? Okay. Every time we want to take shortcuts, does it strengthen our democracy? Does it guarantee life, liberty, and property? Does it allow us, especially government, to address the real problems of the country? Food, clothing, shelter, health, education, and now, access to data. Data, information, the new gold, the new oil. Kung ang sagot yes, di, kalsada tayo. Kung hindi, well, let's not, di ba? Let's be more patient with each other. Let's reach out. Kaya sabi ko kanina kay Dodi, hinay-hinay tayo rito. Di ba? Ang pinakamadaling gawin talaga yung manggulo. Dali natin sa kalsada. In fact, there was a proposal I heard from our countrymen, no? Kung ganun ang option na gusto natin, every time maubusan tayo ng pasensya, kalsada tayo, di isara na natin yung mga korte, baka makatipid pa tayo. Every time may issue, yung interesado sa issue, mag-ipon-ipon tayo sa MOA o sa Luneta. Show of hands. Ito ang issue. For, raise your hands. Against. Yan. Yung majority rules. Is that the route we want to take? Does it strengthen our democracy? Does it help us repair damaged institutions and re-engineer the defects in the system? So, to me, I disagree. Diba? Pasensya muna tayo. Pero, diba, let's not exhaust our patience also. Dahil, diba? What is the response to, diba? Election, electoral fraud. Hindi yun an election protest. What's the antidote? The response to malicious persecution? It's not a motion for reconsideration. Nasa sa tao yan. Pag mapuno na yung tao, ano magagawa natin dito? Mag-signature campaign tayo. So I would advise against, impulsively considering that option. It's not the solution. Yeah. Okay. May questions pa ba? Oh, is there Yeah. Yeah, definitely. No, but we want to take the signature campaign to the streets also. Yeah, provoke a confrontation. Walang pamilyang Pilipino, believe me, na gusto ng away kung pwedeng maiwasan. Pero kung threatened na yung family, yung community, what option do we have? I'm not advocating that. Di ba? Konting pasensya. Nanonood hindi lang yung kababayan natin, kundi yung buong mundo eh. Hindi ganun ang Pilipino. We're not world class for that. Yeah. Thank you. Oh, meron pa ba? Okay. Oh, Dodi ulit. Dodi,
Lodi, let's play fair. Binibilang natin yung naging biktima ng sinasabing tokhang, di ba? Binilang ba natin yung naging biktimang pamilya ng drug pusher? We will make mistakes, both sides. No administration, historically, has a perfect record. But to elevate it to level, crimes against humanity. Sasabihin ko sana kanina, nagsasalita si Manong Dante Marcoleta, sa ibang bansa, binobomba yung eskwelahan. Binobomba yung ospital. Ngayon, ang iniiwasan natin, gusto ba natin umabot yung ganong sitwasyon dito? Na pati eskwelahan, bobombahin na natin. Yun talagang karungal-dumal. Diba? So, either way, in response to your question, we should not only quantify, but qualify those who were victims of, di ba, the mistakes that we made, versus those who were victims of a serious drug problem. Di ba? Yun ang, para fair is fair. Di ba? So whether it's brought back. But I wanted to add, kaya natin ginagawa ito dahil nandun na eh. They have physical control over President Duterte. What we're saying is bring him back to face our justice system, in our courts, in our own country, because he's a Filipino. Not because his family name is Duterte. Okay. Wala lang. Even if he's protong, we will not stop. Tuloy-tuloy ito. Alam mo naman kami, Marisol, di ba? Tuloy-tuloy hanggang sa Sirang ulo natin, dulo. di ba? So, Okay, with that, maraming salamat mga kapatid thank you. sa inyong panahon.